Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Temyo Tare. Ika-46 na tagpo. Pakinggan natin. Huwag kang tumigil, Ompong. Kausapin mo lamang ang matandang yan. Tuloy lamang tayo sa ating plano. Hanggang sa makalapit na tayo kina Tonyo, sambit pa ni Mang Andres. At dahil dun, ay muli akong nabalik sa aking wisyo. Tama si Mang Andres. Kinakailangan muna naming mailigtas si Mang Tonyo. Dahan-dahang kumilos sina Ompong. At sinabayan ko na iyon. At sa tingin ko, ay hindi kami napapansin na kumikilos sapagkat kasabay din nito ang paghangin sa paligid. Habang palihim kaming kumikilos, ay muling nagsalita ang matandang lalaki. Kung kaya't, Ompong, wala ka ng ibang magagawa pa. Mamili ka. Ibibigay mo sa akin ang bulik upang hindi ka na mahirapan. O kung hindi naman, papatayin ko kayo. Kasama rin niyang bulik sa marahas na paraan. Wala ka ng ibang pagpipilian pa. Sambit pa ng matandang lalaki. At tumawa ito ng tumawa ng napakalakas. At habang humahalakak ito, ay unti-unting nakakalapit na kami kina Mang Tonyo. Nang biglang madulas si Damian habang hawak si Pandoy. At dahil doon ay napabitaw na rin ako sa paghawak kay Ompong. Biglang napatigil sa pagtawa ang matanda. At nakita nito ang aming binabalak. Biglang sumigaw sa galit ang matandang lalaki. Napasigaw na rin si Ompong. Damian! Si Mang Tonyo! Sigaw kaagad ni Ompong. At kaagad na hingilan ni Damian si Mang Tonyo habang hawak-hawak ni Ompong. Nang biglang umatungal sa sakit si Damanong taling. At kasunod nun, ay halos mawalan din ako ng ulirat dahil parang may tumutusok sa aking binti. Nakabitaw na ako ng tuluyan sa pagkakakapit ko kay Ompong. Nang maya-maya pa, ay agad akong inalalayan nila Mang Andres at ni Pandoy. At unti-unti ay muling nakawala ako sa tanikala ng kapangyarihan ng matandang hukluban. Unti-unting naibsan ng sakit na naramdaman ko sa aking binti na parang tumatagos hanggang sa aking mga buto. At dun ko pa lamang napagtanto na ikinasana ni Ompong ang laban ng bulik sa sinibalang ni Crisanto. Maya-maya pa'y nagsalita na si Ompong. Kahit nangihina pa itong bulik, ilalaban ko na. Sambit pa ni Ompong. Sigurado ka na ba dyan, Ompong? Kaya na bang lumaban ni Bulik? Tanong naman ni Damian. Hindi pa makakalaban ng Bulik. Mahina pa ang Bulik. Sambit naman ni Mang Gordo. Kaya nga, Ompong, makakalaban na ba ang Bulik? At isa pa wala tayo sa ating lugar. Paano lalaban ang Bulik?
Tanong pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Na sa ngayon ay nakawala na rin mula sa malupit na kapangyarihan ni Crisanto. Maya-maya ay nagsalita naman si Ompong. Hindi po natin maaaring hayaan na kitlin ng matandang yan ang buhay ng ating mga kaibigan. Kailangan natin silang iligtas. At ito lamang ang tanging paraan. Sambit pa ni Ompong. Kung ganun, Ompong, paano kung si Bulik naman ang mapahamak? Tanong pa ni Mang Andres. Magtiwala lamang po tayo, Mang Andres. Magtiwala po tayo sa kakayahan ni Bulik. Tanging tugon na lamang ni Ompong. At dahil dun, ay natahimik na sina Mang Tonyo at Mang Eming at tila pinakikiramdaman ang kapasya ni Ompong. Nang biglang magsalita naman si Mang Tonyo. Naniniwala ako kay Ompong! Magtiwala tayo sa kapasyahan ni Ompong. Magtiwala tayo sa Bulik. Maniwala tayo na mananaigang kabutihan. Sigaw pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Magtiwala tayo na mananaigang kabutihan. Dagdag pa ni Mang Eming. At ilang sandali pa'y magtatapat na nga ang sinibalang ng matandang lalaki at ang Bulik. Kasunod nun ay lumingon sa akin si Ompong. Subalit ang pinsalang nagawa sa akin ng matandang hukluban ay matindi. Bagamat hindi ko na nararamdaman ang matinding sakit, ngunit labis naman akong nanghina. Ilang sandali pa'y tinarian na ni Mang Eming ang Bulik sa utos na rin ni Ompong. Ngunit kasunod nun ay biglang may bumulong sa akin. Kakaiba ang bulong na ito at hindi ito kagaya ng mga bumubulong sa akin na kadalasan. Temyong, ipagamit mo ang iyong tari upang gamitin ang Bulik ni Ompong. Bulong sa akin. Pakiwari ko ay narinig ko na ang bulong na yun. Hindi ko lamang maalala, subalit narinig ko na yun. Masyadong mahinahon ang boses at napakapayapa. At dahil dun, ay pilit kong iniabot kay Mang Eming ang taglay kong tari upang iyon ang gamitin ng Bulik. Mang Eming, ito pong tari ang gamitin nyo. Ito po ang ilagay nyo sa Bulik. Sambit ko. Pagkakita nun ni Mang Eming, ay hindi na ito inabot ang tari. Ngunit napatingin siya kay Ompong na parang nagtatanong kung ano ang magiging kapasyahan. Tumango si Ompong bilang pagpayag na yun ang gamitin. At yun na nga ang ginamit ni Mang Eming na tari. Ang taring taglay ko. Nang matapos ng malagay ang tari, ay susubukan pa sanang ilapag si Bulik upang makakahig. Subalit biglang sinabihan ni Mang Tonyo si Ompong. Ompong! Huwag mo munang basta-bastang ibibitaw ang Bulik. Tuso ang ating makakalaban. Antayin mo munang mabitaw ang sinibalang bago mo ibitaw si Bulik. Bulong pa ni Mang Tonyo. Tama si Mang Tonyo. Baka inaabangan lamang ng matandang ito na ibitaw ang Bulik at saka kami biglang susuguri ng palihim. Ngumisi ulit ang matandang lalaki at muling nagsalita. Huwag kang mag-alala, Ompong. Inaantay ko talaga ang pagkakataong ito. Ang magtapat ang ating mga panabong.
Dahil ito lamang ang pagkakataon ko na tuluyang mawasak ang kapangyarihan ng iyong bulik. Simulan na natin ang laban. Sambit pa ng matandang lalaki. Dahil doon ay nagwika muli si Mang Tonyo. Huwag kang mag-alala, Ampong! Magbabantay kami sa paligid. At ilang sandali lamang ay sinimulan na nga ang laban. Pagkalapag ng sinibalang, ay tila nakakita ako ng kakaibang aura mula sa manok na yun. May lumulukob dito na itim na kapangyarihan. Ngunit nung ito ay tumindig, napakatikas nito. Para itong isang mandaragit na gutom, napakatapang, at tila walang sinasanto. Pagkabitaw naman kay Bulik, ay tila nalaglag naman ang aking puso. Pagkabitaw naman kay Bulik, ay tila nalaglag naman ang aking puso. Sapagkat nakalaylay pa ang magkabilang pakpak nito. Kitang-kita ang pagod ng panabong. Wala ang tikas na ipinamalas ni Bulik kanina. Bagkus ang nakita ko ay isang nanghihina at lulugo-lugo na panabong. Pagkakita nun ay biglang humalakak ng napakalakas ang matandang lalaki. Tuwang-tuwa ito nang makitang hindi pa handang lumaban ang Bulik. Nang maya-maya pa, ay saka pa lamang nakatayo ng husto ang Bulik. Saka pa lamang ito nakatindig. Bagamat buo ang aking tiwala sa Bulik, ngunit sa itsura pa lamang nito at sa lagay niyang yun, ay parang ako ang nakakaramdam ng sakit. Parang ako ang nahihirapan para kay Bulik. Napakapit na lamang si Mang Tonyo sa balikat ni Ompong. At dahil dun, napatingin ako sa iba pa naming mga kasamaan. Kitang-kita ko ang kanilang reaksyon. Bagamat walang nagsasalita, ay napatungo na lamang si Mang Tonyo nang makita ang kalagayan na yun ni Bulik. Dihadong-dihado ang lagay ng Bulik. Dagdag pa na alam na ng kalaban ang kahinaan ng Bulik. Ang matandang lalaki naman ay halos bumubula na ang bibig, kakahalakhak. Bago pa man makaporma ang Bulik, ay agad nang sumugod ang sinibalang. Kaagad itong nakalipad at nagpakawala ng mga palo. Hindi sumabay ng palo ang Bulik at umiwas ito. Pumailalim ito upang makaiwas sa mga palo ng sinibalang. Ngunit lintik ang lipad ng sinibalang at ang bilis ng pag-angat at ang tindi ng liksi. Pagkalapag ng sinibalang ay hindi pa tuluyang nakakaharap ang Bulik, ay kaagad na itong sumugod. Muli ay umilalim ang Bulik at hindi nakipagsabayan sa pag-angat ng sinibalang. Nakaiwas muli si Bulik sa pangalawang pagsugod na yun ng sinibalang. Napabuntong hininga na lamang si Mang Tonyo sa pag-iwas na yun. Buti na lamang at matalino ang mga galaw ng Bulik. Ngunit sa pag-iwas na yun ni Bulik, ay halos napasubsob na ito dahil hindi pa ito lubusang malakas. Makailang sandali ay nakabawi-bawi na rin ito. Buti na lamang talaga at hindi tuluyang nadapa. Nang muling sumugod ang sinibalang,
Pagkalusob ng sinibalang, ay nakasabay na ng palo ang bulik. Subalit malayong malayo sa kilos ni bulik kanina. Ang palo niyang yun ay malamya. At talagang kita mong hirap pa ang katawan ni bulik. Ngunit hindi naman kakikitaan ng kahit na anong pinsala si bulik pagkalapag. Maya-maya pa'y muling sumugod ang sinibalang. Pagkasugod ay nakapitan na ng sinibalang si bulik. Ang tindi ng pagkakakapit nito. At sabay pinupog ng palo ang bulik. Ang labang ito ay walang sentensyador. At kung sino ang mapapatay na manok ang talo. Laban ito, matira ang matibay. Pinupog ng sinibalang si bulik. At sa tagpong iyon, ay parang nais ng magwala ni Ompong sa galit. Ngunit ngayon pa lamang ay nakita ko na kung paano malugmok ng ganun katindi ang bulik. At unti-unti na ring dumadanak ang dugo mula sa naglalabang panabong. Ngunit sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, ay may sahimalang biglang nakawala sa pagkakakapit si bulik. Nakabitaw ang kapit ng sinibalang. At dahil doon ay napasigaw si Mang Tonyo. Buhay pa si bulik! Ampang buhay pa si bulik! Sambit pa ni Mang Tonyo. At ilang sandali pa, ay nakatayo pa nga ang bulik. Na parang may samilagro. Biglang napamulagat ang mga mata ng matandang lalaki. At hindi ito makapaniwala. Biglang napatigil ang paghalakak nito. Muli ay nagharap ang dalawang panabong. Muling sumugod ang sinibalang. At napakataas ng lipad nito. Nang biglang sumabay ng lipad ang bulik. Lahat kami biglang nagulat kung paano yung nakalipad. Ito ang unang pagkakataon sa laban nito na nakapagsabayan sa ere si bulik ng ganyang kataas. Paglapag ay maayos namang nakalapag ang sinibalang na parang hindi man lamang napano. Nakatayo din sa dalawang paa nito si bulik na parang mas naging maigi pa ang kalagayan kumpara kanina. Ganyan nga, bulik! Ganyan nga! Sigaw pa ni Mang Tonyo. Si Damian naman ay halos hindi na makapagsalita sa sobrang nerbiyos. Alanganing sisigaw, alanganing hihinga. Damian! Iyong hininga mo! Lumayo ka nga muna! Sigaw pa ni Mang Tonyo. At muli ay nagharap ang dalawang panabong. Nang muling lumusob ang sinibalang. At muling naunahan nito sa pag-angat si bulik. Nagpakawala agad ng mabibilis na palo ang sinibalang. At kitang-kita ko na natamaan nito si bulik. Subalit tila hindi ito alintanan ni bulik. At muli ay nakipagsalpukan. Muli ay nagsalubong ang dalawang manok. Palitan ng palo ang dalawang panabong. Nang maya-maya pa'y kakikitaan na nga ng sugat ang bulik. May bahid na ng dugo ang namumuo sa gawing pakpak nito. Pagkalapag ay medyo lumaylay na ang pakpak ng bulik. At sa salpukang iyon, ay hindi ko may tatanggi na nakalalamang ang sinibalang sa mga patama. Ngunit mas lalong tumatapang ata ang bulik. Parang hindi nito iniinda ang kanyang mga sugat.
Nang muling magsalpukan muli ang panabong pagkalapag nito. Sa pagkakataong ito, naunahan muli ng sinibalang ang bulik. Ngunit hindi na sumabay si bulik at inantay na lamang na makalapag ang sinibalang at saka sinalubong ito ng palo. Salpukan muli ang dalawang panabong. Habang nakatuon na ang aming atensyon sa salpukan ng dalawang panabong, ay biglang nagsalita naman si Damian. "Ompong, bakit ang dami mong sugat? Anong nangyayari sa'yo, Ompong?" At dahil doon ay napatingin kami at nabahala nang makita ito. "Naku, Ompong, ang dami mong sugat. Mukhang ikaw ang sumasalo ng mga sugat ni Bulik." Biglang sambit ni Mang Andres. "Siya nga ang tunay. Huwag namang sanang mapuruhan ng Bulik sapagkat ikaw din ang sasalo nun, Ompong." Dagdag pa ni Mang Eming. Kitang-kita ko ang mga takot mula sa mga mata nila Mang Tonyo at Mang Eming, maging si Mang Gordo. Sinubukan pang lapatan ng Pangunang Lunas ang mga sugat ni Ompong, nila Mang Andres. Nang biglang humalakhak muli ang matandang lalaki. "Ramdam mo na ba, Ompong? Ramdam mo na ba ang kapangyarihan ng sinibalang? Ngayon mo lasapin ang lakas ng sinibalang, Ompong." At lalong humalakhak ng napakalakas ang matandang lalaki. Muli ay nagsalpukan ng dalawang panabong at nagkaroon muli ng sugat sa bandang pisngi si Ompong. Sa bawat pag-atake ng sinibalang ay natatamaan ng Bulik at maging si Ompong. Biglang sumigaw naman si Damian. "Napakasama mo, matandang kulangot ka! Ang sama mo!" Sigaw pa ni Damian. Takot naman ang namayani kina Mang Tonyo at sa iba pa naming mga kasamahan. Nang maya-maya pa'y nagsalita naman si Ompong. "Wag ho kayong mabahala. Hindi tayo pababayaan. Nariyan si Bulik lumalaban para sa atin. Magtiwala lamang tayo. Kaya itong maipanalo ni Bulik." Sambit pa ni Ompong. Muli ay nagharap muli ang dalawang panabong at parehas laylay ng mga pakpak ng sinibalang at ng Bulik. Nang muling magsalubong ang dalawang panabong sa ere, salpukang umaatikabok. Nang biglang mapalod si Ompong nung tagpong yun at nakaramdam ng matinding pinsala sa kanyang katawan. "Ompong! Anong nangyayari sa'yo?" Sigaw pa ni Mang Tonyo. At habang tinatanong ni Mang Tonyo, ay hindi naman namin maalis-alis ang aming tingin sa naglalabang mga panabong. Pagkatingin namin sa dalawang manok, ay bagsak din ang dalawa. At kasabay nun ay tila umaagos ang dugo mula sa dalawa ring panabong. Nang maya-maya pa, ay biglang nagkakakawag si Bulik at nagpumilit pa itong makatayo. Ang sinibalang naman ay nananatiling hindi gumagalaw. Hindi na ito nakabangon pa. Hanggang sa tuluyan lang ang nakabangon ng Bulik. "Buhay si Bulik! Panalo si Bulik!" Sigaw pa ni Mang Tonyo.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre, Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Nais ko lamang pong i-shout out ng happy birthday po kay Mama Susan Pueblos. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shout out po sa inyo. Shout out din po sa Pareño family. Diyan po sa may Mandaon, Masbate. Shout out po. Shout out din po sa Villaruel family ng Bulacan at Katmon Boys ng Makati. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo City. At kay Enan, FJ at Jewel. Shoutout sa inyo dyan. At galingan nyo at sipagan nyo ang pagpapakain ng mga manok ni Boss Fernando. Shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bong Layog ng Sinabakan, Candelaria, Zambales. Shoutout din po kay Manong Ernie ng Radio Room sa TCPS. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jun Tupas. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Rohan Conlu. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Jonah Rose Muescan. Shoutout din po sa Gonzales family. Shoutout po sa inyo, Boss Bobby. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Richard Tuble. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapid dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo. Tapos Liay Estoque. Shoutout. Tapos Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs siya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimpos Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian. Shoutout po. Boss Rochelle Abillar. May time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion. Shoutout. Ma'am Milagrosa Look. Shoutout. Boss Nonoyski. Shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaiwa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron, and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Uni Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May type po kayo, bisita lang sa channel. Uni Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss.
Pang-Bless na Baka, shoutout po. Ng Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Tapos Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Maliling, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po, like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.